Mga Pilipino, no, dinamay na po nitong mga kalaban ng Israel. At ayun, mga sanggay, binitbit po ang marami sa ating mga kababayan. Bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito nga pala, mga sangkay, ipapaalala ko lang sa lahat, no, ng mga solid sangkay na ugaliing puntahan yung aking Facebook page na kung saan mapapanood nyo yung aking mga ina-upload na video. Kasi mga sangkay, medyo hindi daw po makita ngayon ng mga followers natin yung mga ina-upload nating video at hindi daw po nila alam. May nag-report lang sa akin. So much better, puntahan nyo po yung aking Facebook page at doon kayo manood, mag-comment kayo, mag-like, mag-share ng mga video na ina-upload po natin sa Facebook. Okay. Ito na nga mga sangkay. Ito ang balita. Nakaraan mga sangkay, meron pong barko na kinuha nitong mga kalaban ng Israel. At sa barko naman ito, mga sangkay, nadamay po dyan yung mga Pilipino. At ito, ang panibagong babala nila. Tatargetin ang mga barko ng Israel kung hindi titigil ang pag-atake sa Gaza. Yun yung kanilang warning. Panoorin mo natin. Bagong pag-atake ang ibinabala ng leader ng grupong nang hijack ng isang barko sa Red Sea na may 17 Pilipinong crew. Tatargetin din daw nila ang ilang barko ng Israel. Ang daming Pinoy pala nakasakay nun no? So ngayon, ito ang target nila o gusto nilang gawin. Tatargetin ang mga barko ng Israel. Ewan ko, andyan naman yung Amerika, ano bang ginagawa ng, akala ko ba, nagbabantay, nagmamasid ang US. Diba sa karagatan? Na may 17 Pilipinong crew. 17 Pilipino. Tatargetin din daw nila ang ilang barko ng Israel kung hindi ititigil ang pag-atake sa Gaza. Ang tiniyak naman ng ating gobyerno. Ano na to mga sangkay? Itong ginagawa nila, parang nagpapahalata po sila na wala na po talaga silang lakas. Dahil hindi na po nila kayang lumaban ng patas. Kailangan na po nila humawak ng mga tao at ipapampain laban sa Israel. Kailangan na po nilang mga hijack ng mga barko. Kailangan na nilang magbanta ng ganito, atakihin yung mga barko ng Israel. Itong mga barkong to, mga sangkay, ito po yung nagpapadala ng mga pagkain sa Israel. Nagpapatakbo sa kanilang ekonomiya. Wala na po. Makikita po natin dito, talo na po talaga yung mga kalaban ng Israel. Ang ginagamitan na po nila ng taktika na pananakot sa Israel. Akala siguro nila pipitsugin ng Israel. Gobyerno tinutukan ni Cedric Castillo. Hindi sila nag-iisa. Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa 17 Pilipinong tripulante ng barkong MV Galaxy Leader. Ayan, nagsalita na po ang ating presidente at hindi ko po alam ano ang gagawin. Basta ang gobyerno ay may gagawin din pong hakbang. Ayan po, PBBM, ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas na makauwi ang 17 na Pinoy crew sa ng barko. Na hinayjack ng rebelding grupong Houthi habang binabaybay ang Red Sea kamakailan. Grabe, no? Sa kanyang official social media account, tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para makauwi ng ligtas ang Filipino seafarers. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Foreign Affairs sa mga counterpart nito sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia. Wala Talagang desperado mga sangkay at nangangatog na po yung tuhod ng mga kalaban ng Israel. Dahil hindi lamang po Hamas ang kalaban nila dyan. Marami pa. Nakaraan mga sangkay yung sinasabing Iranian link na grupo. Winasak po ng Israel. Napabagsak. So, pilay, mga sangkay. So, ngayon, itong grupo na naman na itong Houthi. Sila po ay mga maaangas nung una. Subalit, kalaunan, bigla pong lumambot. At ngayon, mga sangkay, kailangan na po nila
na atakihin yung mga hindi naman kasali sa digmaan. Diba? Ganito na po yung kanilang ginagawa ngayon. Desperado na po sila. Kabado na dahil natatalo na. We do know they're safe. That much we can say. Tuloy-tuloy din ang komunikasyon ng Department of Migrant Workers o DMW sa Ayan po, ito po yung mga barko na kaanak ng hinijack. na-hostage na mga tripulante. Rest assured that we have talked to all of the families of the seafarers and assured them of the fullest government support and assistance. And we've also been in touch since day one with the Manning Agency with respect to finding ways in which to bring home our 17 seafarers safely. Sa video na inilabas ng rebeldeng grupong Houthi, makikita ang pagsampa sa hinijack na barko ng kanilang Navy commander. Nakaharapan niya ang crew ng MV Galaxy Leader at kinamayan pa ang mga hostage. Sabay babala na handa raw silang atakihin ang mga barko ng Israel at mga kaalyado hanggat hindi natitigil ang pag-atake sa Gaza. Grabe, no? Desperado na, wala eh. Talo na mga sangge. Pero yun niya, pwede naman silang lumaban ng patas. Bakit hindi nila kayang makipagsabayan sa Israel at kailangan na may mga Pinoy po doon, ha? Tandaan po natin, may mga Pilipino. So may mga supporters dyan ng kalaban ng Israel na mga Pinoy din. Ano kaya ang masasabi nila? Tingin ko, ito ha, tingin ko lang kasi walang mga puso ang mga to eh. Tingin ko lang, ang sasabihin na naman nila, yan kasi kakampiyan ng Israel, kaya okay lang makuha. Okay lang na damputin itong mga kalaban ng Israel. Diba? Ganyan po kabaliktad yung utak ng mga yan. Imagine ninyo ha, nakaraan mga sangkay, na i-vlog po natin, may mga Pilipino na nadamay sa ginawa ng Hamas. Napatumba. Nung binalita natin yun, may mga tumatawa pang Pinoy. Hindi ko alam ba't may mga ganun pang klaseng Pilipino. Nadamay na po yung mga Pilipino. Nagsalita na po yung mga Pinoy na grabe ang ginawa ng Hamas. Pero itong mga Pinoy na nasa bansa natin, hindi karamihan na. Itong iilan lang na mga walang pusong Pinoy. Aba, ilan sa mga yan mga sangkay, hindi ko na mabanggitin kung sino-sino ang mga yan. Wala pong pakialam sa mga kababayan natin. Kanino sila may pakialam? Sa Hamas at sa iba pang kakampi ng Hamas. Ganyan po ang mga yan, mga sangkay. Ayon sa Israel, ang MV Galaxy Leader ay pagmamayari ng isang British company Nako. na pinapatakbo ng isang Japanese firm. Wala raw Israeling sakay ang MV Galaxy Leader. Wala pang pahayag ang Manning Agency. Nako! Alam nyo, mga sangkay, kapag sumama na po dito yung Western countries, dahil nga po sa ginawa nila dito, kasama rin yung Japan, malaking problema itong ginawa nila. Hindi malabo yan mangyari. Though, mga sangkay, ang UK, nagpadala na po dyan ng ilan sa mga kasundaluhan nila at iba pang mga barko, pandigma. Pero, hindi po yun ang matinding puwersa na ginagamit nila. Kapag ka na po ang mga yan dahil sa ginawa nila dito, pakinggan po natin kung anong barko itong hinijack nila. Company na pinapatakbo ng isang Japanese. Ang MV Galaxy Leader ay pagmamayari ng isang British company. British company. O, pag magsisugod yung mga yan, mainis yung mga leader sa Western countries, ididali sila. Na pinapatakbo ng isang Japanese firm. Wala raw Israeling sakay ang MV Galaxy Leader. Malalaman mo mga sangkay kung itong mga taong to may kabutihan pa sa kanilang puso eh. Ang mga matitino. Dito pa lang malalaman mo. Sino ba naman ang matino? Nakakailanganin po nila yung mga tao panangga laban sa Israel, kagaya po ng ginagawa nila. I-hijack ba naman? Kaninong gawain yan? Gawain yan ng mga terror organizations or groups. Hindi po yan gawain ng mga matitinong nilalang sa ating mundo. Wala pang pahayag ang Manning Agency ng 17 Filipino seafarers. Para sa GMA Okay, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po sa
ginawa nito mga kalaban ng Israel na dinamay na po yung marami sa ating mga kababayan. Okay? Comment nyo po sa ibaba. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.